So, ayan, tinutulungan ako ni Ate Jaren. Ate Jaren, you're helping me. Thank you. That's for baby sister, right? Yeah. It's so dummy. Yeah. The inside tummy is happy. Yeah. Because baby sister is inside. Baby sister is happy. Yeah. Thank you, Nak. She's jumping. Yeah, she's very happy. Forever. Yeah. Sabi ni baby Sisi, thank you, ate. Hindi natin kailangan bumili ng damit. Yeah. Kasi napakadami mong damit. Yeah. So, ito na yung aftermath na ipon na namin. Hindi ko alam kung meron pang naitatago sa mga aparador. Yung mga old clothes ni Jaren. Even yung pambinyag nyo, nakakatuwa kasi naitabi ko siya. So, ang laking tipid dahil nga may gender na kami. Look, Jaren, oh. Oh, diba? Binili namin to ni Daddy Nick sa Baclaran, eh. Is that old na? Yeah. No, that's bago pa. So, pag bininyagan pag bininyagan si baby, sorry niya yan. No, it's not yours. That's for baby sister. Napatay natin yung fan. So, ayan. Medyo mainit lang dito sa room. So, ayan. Ito pa yung mga blanket niya, oh. So, dahil baby girl ulit tayo. For second baby. So, ayan. So, ito pa, damit pa niya to, isang basket. Actually, marami na ako pinamigay, pero, yeah, dalawa yan. Marami na ako pinamigay, pero hindi ko na-expect na ganito pa pala kadami yung natabi ko. Wag na baka masira. Ay, sinimama yan. What is that? Tapos ito po, mga mas small ano niya. Ito pa. Yeah. Tsaka Tapos ito, may, ito. tapos ito pa, damit pa din niya to. May mga ilang damit siya dyan. Tingin mo to. Tapos ito pa, damit niya rin to. Ayan o, yung baby pa siya. Tapos may konting baby kiss, may bonnet. Oh. Hello, tingin mo. Yeah, it's so dami pa. This is the big Tapos one. ito, may one piece pa siya. Ayan o. Ito, sa beses lang yata nasuot ni Saren to eh. Kasi maliit yung size na nabili ko. Ayan, tapos ito pa, meron yung carrier niya. So, natabi ko din siya. So, kasi wala na talaga akong bibilhin. Siguro bibili lang ako ng ilang baro-baruan. Daddy, did I use that? Yeah, ginamit mo yan. So, ayun pa, may bag pa doon. Bye-bye. Bye-bye. Tapos ito yung mga nabili ko. Kasi nga, mula nung 6 months ako, doon ako nag-start mag-ipon. So, bumibili na ako pag may sale sila sa Lazada. Ayan, mga laundry soap. Different brand ng diaper. Kasi ano eh, para lang kung saan hiyang si baby. Pero sabi maganda raw si Unilab. Mabuti nga ngayon marami ng option. Kasi dati parang Mami Poco, Huggies, EQ, Pampers. Yung medyo kukonti. Pero ngayon, marami na. May Unilab, may Clifan, tapos may mga Musgear. Tapos may isa pa ako, Mukoko yata yung pangalan nun. Nag-order din ako nun. So, medyo mas mura-mura sila actually. Kaysa doon sa mga branded talaga na diaper. Tapos bumili na rin ako ng bag. So, ayan. Tapos, actually, itong pink na dodo na to, kasi nga nag-expect kami ng baby boy. So, accidentally, na-check out ko siya. So, siguro it's a sign talaga na girl yung baby namin. So, may lumang diaper kasi sa rin dito. Expired na yun. So, ito nakabili din ako ng blue na blanket. Kasi nga akala ko boy. Kasi medyo maselan yung pagbubuntis ko ngayon. No? Tapos, ito assorted naman siya. So, hairy lang yan. So, ayan pala yung mga nabili ko na gamit ni baby. Siyempre, sa damukal na tissue. Alam niyo ba, 8 pesos lang to. 8 pesos lang per pack. Nabili ko sa Shopee. So, inagipin lang ako. Nag-hoard lang ako kasi gamit ko yung tissue. So, ayan pa lang. Siguro more on ang bibiling ko na. So, more on na lang. Haggard ako, diba? More on ang bibiling ko na lang is konting baru-baruan. What? Uy, Jaren, wag na. Dirty yan na. Nak, dirty. Magugulo yung kumot. So, ang bibiling ko na lang is, haggard ko. Ang bibiling ko na lang, konting baru-baruan yung white. Kasi konti na lang, parang isang panjama na lang yung nakita ko. Tsaka more on mga wipes. Wipes kasi... What do you mean? Why you said kumot? It's bedsheet. Yeah, it's bedsheet. Kinaripan niya ako. So, ang wipes, plano ko bumili mga bandang September. August, September. Kasi... medyo mainit eh. Baka mas, ano mo na yun, diba? Kasi pag nag-hoard ka ng wipes, dapat nasa malamig. Baka ma-dry lang siya agad.
So, mga August, September ako mag-hoard ng wipes. Pero for now, siguro more on diaper. Tapos meron pa si Saren doon, no? Yung kanyang maternity bag din. So, meron na akong dalawa. So, ayun. At ito pa yung shoes si Zaren, no? Bigay ng tito niya. Yung maliit. At parang isang beses lang yata nasuot ni Zaren to. So, buti na lang din. Buti na lang. Ayun, no? Buti na lang na itabi ko din siya. Hindi ko siya napalmalan. Ito may sapatos din siya. Bigay ito ni Miss Trisha. Kaso yung pares nasa taas. Kailangan ko kumuha ng bangko. Nasa taas na. At least, yan. Medyo matagal-tagal niyang magagamit. So, What do you mean taas? Taas. Doon sa taas ng cabinet. So, plano ko bumili ng isang drawer na may hangiran. Pero I think, itong mga damit na to, hindi siya kakasya doon. So, tingnan natin. So, pinagsama-sama ko muna siya. No, bibili si mami na ibang drawer. Pinagsama-sama ko muna siya kasi isa-sort ko pa yan. Alin yung mga gagamitin ni baby from 0 to 6 months at least. Kasi iba dyan, malalaki talaga. O, hanggang 1 year old siguro. Wala ba, ginak? No, mamaya na kasi wala na tayong space. So, puno na yung kama natin. So, medyo mahaba-habang pag-aayos pa to kasi wala pa. Yung bag? No, mamaya na lang kasi may lamanan eh. Matagal ba tayo? So, ayun. Mahaba-habang pag-aayos pa to. Pero at least na-sort ko na. Alam ko may isang aparador pa dito na baka may damit din ni Zaren. Pag isang isang bagsaka na lang, pinagsama-sama ko na muna siya. So, alin yung pang 1 year old and up niya na pwede ko munang itabi. Ano yung susuotin niya ng 0 to 1 years old. Para yun lang muna ilalagay ko sa drawer. Kasi I doubt. Delight. Oh, sige na. So, I doubt kasi na na magkakasya siya dun sa drawer. So, ayun. Dahil nga may gender na tayo, it's a baby girl. Napawis na pawis ako kasi nga pinatay ko yung fan kasi maingay. Pero maliligo na naman ako after. So, ayun. I'm so thankful and grateful kay Lord dahil nga wala akong work at laking menus to sa amin. So, ayun, nakakatawa. Praise God. Thank you, Lord God. Na makakatipid kami ng bongga. So, more on hoard na lang ng diaper talaga. Hindi ako nag-stick sa isang brand eh. Pero si Zaren, before ng gamit niya is, nahiyang talaga siya sa mami Poco. Bago kami actually, Huggies din kami. Huggies. Actually, wala naman siyang diaper na hindi siya nahiyang. Lahat naman actually nahiyang siya. Kasi even yung brand de Lampin, na gamit ko rin yun sa kanya eh. Wala naman naging problema. So, ayun. Naway si baby ay, ayun. May lamok. Ayun na, sana, ayan, makaraos na kami mag-ina. Ilang months pa, kasi nasa 20... Say hi? Yeah, say hi. Hi. Ayan. Si Ate Zaren. So, 20... kay Daddy? No, nag-vlog si Mami. So, 23 weeks na ako, so 17 weeks to go. Are you happy na? So, ayun, I'm so excited na din. Naway makaraos kami ni baby ng madiwasay. So, ayun lang, medyo mahaba-habang ligpitan pa. Pero unti-unti natin. So, ayun lang. Update ko ulit kayo. So, ayan. Update sa aking pregnancy. So, ayan. 6 months na ako. So, in 2 weeks, magsa 7 months na ako. So, ayan. Praise God. Kasi, 25 weeks na ako tomorrow. So, nakakatawa. Konting kembot na lang. 15 weeks na lang. Actually, baka mas early. Actually, ngayon nakikinig ako ng mga classical music para sa brain development ni baby. Tsaka medyo late na rin. Anong oras na ba? 10:40 na. So, inantay ko si Daddy Nick umuwi. Sana mantay ko pa. And then, ayan, dilemma ko lang lately. Dalas akong puyat. So, talagang parang dalawang gabi na ako nagigising ng past 12 or past 1. Tapos nakakatulog ako mag 4:30 or 5 o'clock na. Tapos the whole day, hindi naman ako nakakaidlip. Parang bihirang-bihira yung nakakapag-siesta ako. Kasi marami rin kailangan na sikasuhin dito sa bahay. And ayun, so praise God. Nice off and fear sounds. Ayun, sobrang likod na ni baby. So, hindi ko mapakita yung tiyan ko kasi medyo madilim na dito sa room. So, yan, nagpagupit na ulit ako. So far, parang sa history, ito yung pinaka-maiksi kong buhok. Wala nung nagdalaga ako. Kasi sobrang init na init talaga ako. Pero last na paggupit ko na to kasi gusto ko na magpahaba ulit.
So, ayan. So, ayan, going back sa aking pregnancy update. Ayan, medyo madilim dito sa room kasi naka-lampshade na lang kami. So, ayun. So, yung gender nga ng aming baby is a girl. So, another blessing na magkakaroon ulit ng although baby boy talagang pinag-pray, especially ni Daddy Nick, ni Zaren. Pero ako kasi kahit anong gender, basta healthy si baby, ox na ako, kahit anong gender pa yan, basta kompleto yung body organs niya, yung physical appearance niya, sobrang thankful and great. Bonus na lang sa akin yung gender. So, ako naman actually gusto ko rin naman babae. So, ayun, okay yung result ng aking blood sugar, ng aking OTGG. So, yung sa mga wino-worry ko kasi baka mataas yung sugar ko. And next week papa-test naman ako next week urinalysis, and papacheck na rin ako ng cholesterol kasi last December mataas yung cholesterol ko. So dahil natanggalan nga ako ng gallbladder, since din hindi pa ako check ulit ng cholesterol ko, so baka isabay ko na rin siya. And marami pang test actually, hoping and praying na okay yung result niya. So, ayun, resign na rin ako sa work kasi mas pinili ko na din na yun nga, mag-focus na lang sa aking pregnancy. Although, syempre, nakakatakot mawalan ng work, pero itong mga nakaraang buwan na wala akong work, na nakasiklib lang ako, talagang si God, hindi niya kami pinabayaan. And pinaprovide ni God sa amin na kung pangailangan namin. And since April, May, June, and itong July na to, itong mag-apat na buwan na to, na hindi ako pumapasok sa work, sobrang dami nangyari. Although hindi ako naglalabas, hindi ako nagbabiyahe kasi talagang mahirap para sa akin na magbiyahe na malayo. Medyo high risk kasi ako at my age, kasi 37 na ako. Marami talagang dapat iwasan hanggat maaari. So, mas talagang sinunod ko yung advice ng OB na stay na lang sa bayan, ganyan. So, ayun nga, doon sa 4 months na yun, mas naging strong yung faith ko kay God. Kung noon wala akong oras sa Kanya dahil laging pagod sa work, busy sa work, itong 4 months na to, parang, in just 1 week, nawala yung bagay na nagpapabusy sa akin. Wala yung kumakain ng 80% ng oras ko, which is yung trabaho nga kasi malayo. And itong 4 months na to is talagang binigyan ako ng time ni God mag-rest. And muni-muni. And ang nakakatawa kasi dito sa subdivision namin, may Bible study. So, every Friday night, 7 o'clock, nag-a-attend din ako doon. So, nakakatuwa kasi isa yun sa mga, hindi naman pinagpe-pray, pero isa yun sa mga wini-wish ko before na sana dito sa subdivision namin, sana may ganong grupo din, kasi mahilig naman ako mag-attend ng mga Bible study. And, ayun, nakakatuwa. Kasi, dahil dun sa group na yun, yung kala Tito June, kala Tita Jenny, na na-meet ko lang din accidentally dito sa subdivision, nung nagpapagaling ako, nung naoperahan ako sa gallbladder. Aray ko, na-stretch yung legs ko. Ngayon nakakapag-church na ako sa isang Christian church, yung sa GCF, dito sa May Daang Hari. So, ayun, may sasakyan kasi sila Tito June, so sinasabay nila kami ni Zaren. One time nasama ko na dun si Daddy Nick, hoping and praying na sana sa mga susunod makasama ulit siya. Kasi si Daddy Nick, by the way, si Daddy Nick kasi hanggang Saturday yung work niya, so naintindihan ko naman na pagod din siya, and Sunday na yung rest niya. So, ayun. And ayun nga, siguro kung hindi ako nawala ng work, hindi matutupad yung isa sa mga pinagpipray ko na makapag-church sa isang Christian church, sa GCF. And nakakatuwa kasi nilet go ko lahat yung stress, yung pagod, yung desisyon. The more kasi na kinokontrol ko yung situation, the more na iba yung binibigay ni God diba? Noon gusto ko mag-work from home, pero buti na lang hindi ako pinayagan ng company. Yun pala, yun yung best para sa akin kasi may ibang plano si God for me. Gusto niya siguro na
Mas magkaroon ako ng time for him. Kasi, hindi naman niya kami pinabayaan eh. Kahit wala akong work, napoprovide lahat ng mga financial needs namin. Kasi ang ganda ng work ni Daddy Nick. Sobrang blessed and thankful kami sa work niya. Kasi bagong company to ni Daddy Nick eh, na sobrang mabait ng mga kasama niya, ng mga boss niya, na talagang sobrang generous sa mga empleyado. May mga ganun pa palang klase ng boss. So nakakatuwa, sobrang pinag-pray ko din yan actually before nung nag-resign si Daddy Nick sa old work niya, na sana makahanap siya ng work na kung saan siya magiging masaya. And ako hoping then next year matapos yung aking maternity leave, makahanap din ako ng work na talagang na magiging okay yung sa schedule, yung sa biyahe, sana ganun din. And yung sa sweldo, syempre isa yun sa mga factor. And yeah, and ngayon gusto ko lang din talaga na makaraos na kami ni baby. So wala pa siyang definite na name or exactong name kasi medyo nagde-debate pa kami dito sa bahay kung ano itatawag sa kanya. Pero ayun, isasabihin ko na lang next time pag may name na siya. So, ayun, medyo hinihingal ako. Di ba ganun talaga pag buntis? Madaling mahingal. Kahit wala ako masyadong tulog, yung mind ko is hyper na hyper pa din. Dahil ko pang medyo madami pa akong ginawa kanina. So, ayun. Ayun lang. And, gusto ko lang talaga magpasalamat kay God. Kasi sobra yung biyaya, yung blessing, yung peace talaga. Yun talaga yung number one, yung peace of mind. I'm so thankful and grateful sa company ko kasi tinulungan nila ako. Pero hanggang dito na lang talaga na ayan, kailangan na mag-let go and mag-move on and magbukas ng panibagong chapter. And yeah, alam ko na dito na ako nililidigan. So, moving on, moving forward. So, na-excite ako sa mga pwedeng gawin ni God. Sa mga bagong doors na magbubukas, naniniwala ako na hindi ako pabayaan ni God. I always put my trust in the Lord. Kaya alam ko hindi niya ako pabayaan. Hindi niya kami pabayaan ng pamilya ko. So, ayun lang. Update ulit kayo. Siguro tomorrow para medyo maliwaliwanag na. Kung ano nang gano'n nakalaki yung tummy ko. And kung ano na yung mga nabili ko para sa gamit ni baby. So, ayun lang. Good night. Thank you for watching. So, hi, good morning. Update ko lang kayo. So, ganito na itsura nung kwarto namin ngayon dito. Itong extra room. So, ayan. Actually, marami na ako nabiling gamit ni baby. So, lahat yan nabili ko ng sale lang sa Lazada. And, halos lahat sa Lazada. May mga nabili ako sa Shopee pero konti lang. So, using voucher and coins. Pero itong mga tissue na to sa Shopee ko yung binili. So, ayan. Nakakatuwa kasi, ayan, unti-unti na siyang nakukumpleto. Tapos, ito yung mga tiny buds na nabili ko din ng sale sa Lazada. So, ang laki ng discount dito kasi parang nag 60% off sila. So, alas 12 ng gabi yun. So, talagang inabangan ko talaga. Nag-hoard talaga ako ng madami. So, may mga ointment na rin yan sa mga rashes. Ayan, mga diaper changing spray. So, ipapakita ko yan sa inyo isa-isa sa mga susunod na video ko. Tapos yung mga damit ni Sari, nag-start na ako maglaba kasi talagang pag every time na pumapasok ako sa kwarto na to, medyo masakit sa mata. So, ito pa yung damit ni Daddy Nick. So, may mga wipes din ako. Ayan. Ito scented to eh. Bumili lang ako kasi may kailangan ni Sari ng wipes. So, isa lang naman yung kailangan niya. So, yung iba, gamitin ko na dito sa bahay. Pero ito yung ibang wipes ko. Tapos meron din ako mga unscented na Unilove. Ayan. Nandito siya. Dighay ako. So, ayan. Nag-start na ako mag-ano. And by the way, nasa 27 weeks na rin ako. So, 13 weeks na lang. And ayan. So, hanggat may lakas pa tayo, isahan na natin ang pag-aayos.
ayan, update ko lang. So, medyo nagkakaroon na ng space ng room na to. Kasi nag-start na ako maglaba, kahit August pa lang. Kasi, nahirapan akong mag-ayos kapag mga naka-plastic pa yung damit. So, ayan. Ito pa yung mga lalaban ko. Tsaka itong mga to. And, ilalas ko na yung mga baro-baruan. Siguro mga pag mga end of August o September ko na siya lalaban. Tapos, ayan. I think kukulangin ako sa drawer. Kasi ang dami talagang damit ni Zaren. May mga nakasampay pa ako sa baba. Ayan. So, ito yung mga pang-alis. Marami pa yun actually. So, ito kasi siniksik ko to eh. So, ito yung mga pang-itaas. Mga pantulog, mga dress ni Zaren before. So, ayusin ko na lang ulit yan. Kasi sobrang siksik talaga siya. Basta sa baba yung mga, ayan, sorry. Yung mga panjama niya. So, actually, pupuno na rin to. So, ayan. So, dito na yung mga gamit ni baby. So, plano ko, baka i-empty ko to. Kasi kailangan ko talaga ng more space pa sa damit. So, iniisip ko kung saan ko ilalagay itong mga gamit na to. So, medyo heavy kasi siya kasi mga bote, mabigat yung wipes. So, iniisip ko kung bibili pa ako na isa pang organizer. Kasi itong nabili ko sa TikTok, medyo ano siya, dahil nga mura lang siya, parang 245 lang to. Hindi ko siya pwedeng lagyan ng mabigat. So, next video ko, isa-isayin ko yung mga nabili ko na mas detailed para mas maganda. So, ayan, nag-ipon pa ako ng laundry detergent, yung liquid. Kasi pag may sale talaga, ginagrab ko talaga. Para pag naglaban na ako ng damit ni baby, hindi na ako problema agad-agad doon sa sabon niya. So, ayan. Yung mga diaper, yung baro-baruan niya. And ito, may lalaban pa ako. Tsaka yung, itong bottom ni baby. Actually, blue to eh. Kasi ito yung, binili ko na siya kahit blue kasi ito yung mura eh. So, kahit anong kulay naman siguro yan. Hindi na yan mapapansin. So, ayun lang, nakakatuwa kasi medyo nagkaka-space na talaga dito sa room na to. So, i-update ulit kayo kapag once fully na okay na talaga siya. So, ayun lang. Ayan, good morning. Say hi ka muna, Zaren. Zaren, baba mo yung shirt. Hi! Ayan, punta kami sa church maya-maya. So, ayan, update ko lang kayo about regarding my pregnancy. So, I'm 27 weeks now. So, mag-28 na ako sa Tuesday and today is Sunday. So, ilang araw? 2 nights na lang. Tama, Sunday. Ayan, 2 nights na lang. So, 28 weeks na ako. So, ayun lang. Ito na yung tummy ko. Medyo malaki na talaga siya. Kaya medyo nagre-reduce na ako ngayon. Nagbabawas na ako ng kanin. Kasi yun din sabi ng OB ko na kailangan magbawas na ng timbang. Kasi ngayon, last timbang ko, 78 kilos na ako eh. Pero nag-start ako ng pregnancy ko, parang nasa 69 ako to 70. Kasi yun nga, nag-lose ako ng weight. So, ayun, 8 kilos na yung na-gain ko. Tapos 7 months na ako ngayon. So, ayun, sana mag-80 kilos lang ako, or 81. Kasi ayoko naman sobrang lumaki yung tiyan ko. Parehas kaming mahirapan ni baby. So, mga struggle ko ngayon is talagang puyat talaga ako lagi. Kasi, ewan ko ba sa lahat yata ng buntis, ako yung team puyat. Nahirapan talaga akong matulog. Although natulog ako ng 8 o'clock, maaga ako natutulog, 8 o'clock, or before 9. Pero usually nagigising ako ng alas 12, alauna, alas 2, alas 3. Tapos nakakatulog ako, magpa-5 na. Kung minsan maliwanag na. Tapos siguro mga 2 oras na lang itulog ko noon. Then, bihira din ako mag-siesta sa hapon. So, yung natutulog sa hapon, talagang inaantok ako pero, gising na gising yung isip ko. Hindi ako makatulog. Yun talaga yung isa sa mga main concern ko ngayon. Talagang puyat talaga. Although bawal talaga bawal mapuyat ang mga buntis. Pero sabi naman nung OB ko na na okay lang na hindi ka makatulog basta nakahiga ka. As in, nakarelax yung katawan mo. So, ganun na lang yung ginagawa ko. Sa hapon, humihiga na lang ako. Kasi dami rin errands sa bahay. Hindi ako naubusan ng mga kutkutin dito sa bahay. Tapos, inaayos ko na rin yung mga damit yung mga pinaglumaan ni Zaren para, yung mga gagamitin ni baby ngayon. So, ayun lang. So, sobrang bihira sa isang linggo na hindi ako mapupuyat. As in, siguro talagang sobrang blessed na ako, makatulog ako ng dare-diretso. Yung magigising man ako sa madaling araw para mag-CR, pero nakakatulog ulit ako. Pero usually kapag kasi pag nasi-CR na ako,
hindi na ako nakakatulog. So, ayun, pag napupuyat ako, ang ginagawa ko na lang is nagde-daily devotion na lang ako, nagbabasa ako ng Bible, nagpe-pray. So, hanggang sa makatulog ulit ako. Browse sa internet. So, ayun lang. Tsaka hirap na din talaga ako mahiga. Hindi ko na mahanap yung pwesto ko. So, kung left, right. Pero ang pinaka-the best position daw talaga is pag nasa left ka. Pero ako, minsan madalas nagigising ako na nakatihaya ako. Yung nakatihaya, yun yung most comfortable position ko pag natutulog ako. Pero dapat talaga na pag ganun, kasi di ka naman aware na tumitihaya ka. So pag ganun, bumibelo agad ako pa kaliwa para lang makabawi. Kasi di ba mas maganda daw yung flow ng oxygen ni baby kapag nasa left side ka. Mas hirap si baby kapag nakatihaya or nasa right side ka. Yun naman yung sinasabi sa akin yun naman yung sinasabi ng OB ko. So, yun lang yung update ko ngayon. So, I'm 27, turning 28 weeks. So, konting kembot na lang. 12 weeks na lang. Pero ako praying talaga ako na sana hindi na ako maabot ng 40 weeks. Kaya mga 37, 38. Ayun, yun sana makaraos sa kami ni baby. Pero ito, gusto ko na talaga siyang sulitin. Kasi feeling ko ito na yung last pregnancy ko. Okay na ako sa dalawa actually. Although si Daddy Nick, gusto pa niya ng baby boy talaga. Gusto pa niya pumangatlo. Pero kung ako lang, gusto ko talaga dalawa lang. Kasi, syempre, sa age din namin ni Nick. Pero, syempre, hindi naman ako yung magde-decide lang. Syempre, kung ano yung nakatadhana, ano yung nasa plano ng Panginoon natin. Kung gusto niya 3 o 2, syempre, sigad na yung masusunod. Kasi, hindi naman niya ibibigay yun sa akin, yung pagbuntis kung hindi kakayanin. So, ako, I lift up to God. Ayoko magsalita ng tapos. So, ayun lang. Naway maging matiwasay ang mga remaining weeks ko. Ayan, as a pregnant mommy. So, ayun lang. Mag-church na kami. See you again for another updates. I love you, baby. My sister, baby. You make me happy when I am sad. I always know you inside my heart. You make me here with you. I feel happy. Baby It's Mommy calling you. Baby Sisi. Baby Sisi. Baby Sisi, wake up, wake up. Baby Sisi. Baby Sisi. Ayan. Oh. Did you feel that? Yeah, I feel it. Baby Sisi. Ayun for her. Oh. She's playing with you. Gosh. Wow. Wow. Baby Sisi, I'm gonna miss you. Oh my gosh, it's so cool. You feel mo? Yeah. She's kicking you. You call her, please. Baby Sisi. Oh. Gosh. So, ayan, mag-update lang ako sa aking pregnancy. So, I'm 32 weeks na. So, 8 weeks na lang, yan, makakaraos na tayo, hopefully. So, ayan, medyo, ito na siya. Medyo malaki na yung tummy natin. Ayan.
Medyo malikot na si baby. Pero ngayon, third try ko, mas nakakatulog na ako ngayon. Unlike nung second try, parang sa lahat ng buntis ako yung hindi matakaw sa tulog. Parang laging puyat. So, ngayon, thankful and grateful na nakakatulog na ako. Pero may mga times pa rin na napupuyat ako. Pero pero mas manageable ngayon. So, yan, si Zaren. So, excited na to meet her baby sister. Right? Say hi ka muna sa vlog ni Mami. Hi. Say hi sa vlog ni Mami. So, yan. So, yan, ang dilemma ko naman ngayon is, sobra akong nangangati. Especially, after ko maligo. So, para akong kinahagat ng maraming langgam. Ayan, si Zaren. Parang kinahagat ng maraming langgam. So, hindi ko alam. Alam mo, yung marami talaga akong experience kayo sa second. Yeah, oo. Marami talaga akong experience ngayon na hindi ko naranasan kay Zaren. Kasi kay Zaren talaga sobrang gaang. Parang hindi ako buntis. Ngayong second pregnancy ko talaga, sobrang ang dami kong nararamdaman. Parang, basta. Tapos ngayon, problema ko ngayon, sobrang akong nangangati. As in, pa nagkamot ako, nagmamark yung kuko ko. Nararanasan ko siya after maligo pa talaga. So, nag-search ako, nung una ko siya na-experience, but yung braso ko pa lang yung makati, kasi naghihilod ako. Alam niyo yung panghilod, yung nagamit ko siya, yung bilog, yung parang sponge, na parang net, yeah. Yun yung ginagamit ko. Pag naghihilod ako noon, sobrang kati after ko maligo, yung nakabihis na ako, nakapagtuwalya na. Sobrang kati talaga na parang kinakagat ng libu-libong langgam. Ganun yung feeling niya, parang tinutusok yung balat mo na kailangan mong kamutin. Nagtatry ako maglagay ng alcohol, pero hindi siya nakakatulong, parang mas kumakati pa siya. So, nag-search ako, yung cause ng pangangati sa buntis. Nakalagay naman doon is may mga ganong talagang may mga ganong sign talaga, may nararanasan talaga siya nagbubuntis. So, chinek ko na lang kung ano yung dapat gawin. So, nakita ko nga doon, huwag daw gagamit ng net. So, ako pa naliligo ako, nagsasabon na lang ako. So, naging okay. Hindi ako gumamit ng net. So, hindi na ako nangangati. Tapos ngayon naman, siguro yung tuwalya ko kasi parang medyo, alam niyo yung tuwalya na makapal. Alam niyo yung napapunas ka ng siguro masyadong napadiin yung pagpupunas ko. Ngayon nangangati na naman ako. Kasi ganun talaga siya. Tapos wala kang magagawa. Ayoko na siyang kamutin pero nagkakamot ako. I mean, tinitiis ko na lang kasi humuhupa din naman siya. So, pero ang hirap kasi talagang parang akong kinakagat ng maraming langgam tapos wala akong magawa. Ganun yung pakiramdam ko talaga. So, isa naman yung sa pinagdadaanan ko ngayon, magalaw si baby. So, isa naman yung sa mga pinagdadaanan ko ngayon, yung pangangati ng balat ko. Pero yung carpal tunnel na na-experience ko dito sa right hand ko, hindi na siya ganun kasakit. Actually, pag natutulog ako, hindi ko na sinusuot yung black na bandage. Yung parang bandage na may parang ruler na matigas, na metal sa loob. Pero sobrang laking tulong sa akin nun, nung sobrang lala nung carpal tunnel na nararamdaman ko. Kasi talagang pagising ko sa umaga, pag hindi ko siya suot, sobrang hindi ko yung kamay ko. Pero pag suot ko siya, mas manageable, mas magaang yung hindi siya ganun kasakit. Pero ngayon, na nag-third try na ako, parang hindi na siya ganun, kalala. Pwede na ako matulog na hindi ko siya suot, pero minsan nagigising pa rin ako sa madaling araw na masakit yung kamay ko. So, ang gagawin ko, giganyan-ganyan ko lang. O kaya minsan kasi pag natutulog tayo, di ba napapaganyan tayo. So, I'll make sure na lang na naka-straight siya. So, ganun na lang yung ginagawa ko. So, ayun, thankful naman na medyo mas okay na siya. Mas na hindi na ako nahihirapang maghiwa. So, mas magsulat kasi mas okay na yung nararamdaman ko dito sa right hand ko. So, ayun lang, yun yung update ko. 32 weeks na ako. Next week, 33 weeks na. So, konting kembot na lang. Si baby, sobrang likot niya na talaga. Lalo na sa gabi. As in, talagang yung umaga kasi kami umakyat. Minsan 7 o'clock lang, nakahiga na kami. Kasi umaga din ako natutulog. Minsan, pinakamaga ko 7:30. Oo, talagang ngayong third try ako nagbabawi ng tulog. So, minsan puyat pa din, pero okay lang. At least ako sobrang thankful na ako na nakakatulog ako ng mahaba-haba. Kahit hindi ko ma-straight yung buong linggo, basta may araw ako na kumpleto yung tulog ko. Sobrang thankful na ako nun.
So, ayun. Sobrang likot na niya. Tapos, yung e-hips ko, parang every 5 minutes nagsi-CR ako. So, isa yun sa mga actually pumupuyat sa akin ngayon. Yung parang lalo na pag tulog na ako, every 1 hour gumigising na ako. O every 2 hours para mag-CR. So, ayun. Tapos, pag natutulog, I'll make sure na lagi nasa left side. Kasi pag nasa right side daw, nahihirapan yung flow ng oxygen nababawasan. So, parang nahihirapan si baby. Siyempre, may mga internal organ din tayo sa right side. So, ayun, mas okay daw sa left side. Pero minsan nagra-right side pa rin ako. Pero lumilipat agad ako sa left. Tapos minsan naman nakatihaya. Kaso pag nakatihaya ako, yung hindi pa ako matutulog, yung nakasandal lang ako sa headboard ng kama. Minsan naman pag malikot si baby, parang may parang masakit sa puso, parang lalabas na siya. Parang gano'n yung pakiramdam ko. So, ang bait ng Panginoon. Kasi pinaprovide niya sa amin lahat ng pangailangan. I love you too. Lahat ng pangailangan namin. Kahit resign na ako sa work, nakakaya ni Daddy Nick yung finances namin. So, sobrang thankful ako kay Daddy Nick kasi talagang siya yung provider namin ngayon. And, ayun, sobrang, thank you talaga. Thank you kay Daddy Nick. And of course, una-una sa Panginoon natin. Sobrang thankful talaga ako. Kasi, magalos magbuntis Siyempre, yung gamit pa lang, di ba? From gamit pa lang, dahil nga baby girl. So, laki menos din naman na marami akong damit na tabigay sa akin. So, ayun, yung mga gamit na mga diaper, yung mga kung anik-anik ng gamit ng baby, is inunti-unti ko na siya So, kasama siya sa budget na binibigay ni Daddy Nick sa akin. So, ako naman kasi medyo tambay talaga ako sa Lazada and Shopee. Kung saan may sale, saan may coins, may voucher. Doon ako. Hindi ako bumibili talaga ng SRP niya. So, make sure na free shipping siya, tsaka may voucher. Or yung less yung coins niya. Kung naglalasada kayo, alam niyo yan, dapat may coins. Nag-ipon kayo ng coins sa reviews, everyday checking. Kasi talaga malaking tipid talaga siya, lalo na kung wala kang work. Pero ayun, so ayun lang. And ano pa ba? So, ayun, nagpapa-anti-tetano na rin ako. Actually, sa center ako, nagpapa-check up ako sa center, tapos mag-check up din ako sa lahi. So, nakakatipid ako sa center kasi libre yung vaccine. So, ganun ako ka-practical. Kasi nga, dahil nga walang work, and, at least libre doon, diba? Hindi na ako gumagastos. So, kailangan maging practical kasi ganun talaga ang buhay kung saan mas makakatipid. Tsaka part naman siya ng benefits ng government natin. So, why not na i-consume natin siya? So, ang dilemma ko na lang siguro yung magiging vaccine ni baby kasi I heard sa mga comments sa post, parang nationwide, nagkakaubusan ng vaccine sa baby. Yung sa Penta and all. Yung mga, yung Rota kasi sa sa pwede talaga yun Pero yung mga ibang vaccine yata, medyo limited sa center ngayon. So, I hope and I pray na sana naman, magkaroon ng vaccine sa center. Kasi kay Zaren, hindi man lahat, pero siguro, ilang vaccine yung natipid namin dahil available siya sa center nung panahon na yun. So, ayun sana, syempre malaking tulong siya sa mga mami na talagang na gusto makatipid, 'di ba? Kasi malaking tulong talaga yun sa center, laking menos talaga niya. Kasi libo ang halaga ng vaccine ng baby. Pero ayun. Hoping and praying na meron siya. Pero in case na wala, may makukuha naman tayo sa SSS. So doon na lang natin siya ibabawas para naman mabawasan ng gastos si Daddy Nick. So, ayun lang. Yun ang update ko for today's video. I'm 32 weeks. Ayan na si baby. Super likot niya na. Ayan. Sana nga lumabas siya 37 weeks. Yun talaga yung pinagpipray ko. Tapos excited na rin ako makita siya. Although, nakakatakot mga anak kasi kay Zaren, 15 hours ako nag-labor. Doon ako binawian ni Zaren nung ilalabas ko na siya. Sa labor, 15 hours. Parang, yun yung pinakamasakit sa lahat ng pain na naramdaman ko sa buong buhay ko. Pero, ayun, sana ngayon medyo mas less na yung time ng labor. Ngayon kasi nakakapag-walk na ako So, hanggang 30 minutes, strictly 30 minutes lang ako. Kasi ayoko naman na mag-labor ako bigla. Tapos nakakapag-exercise na rin ako. 30 minutes lang din. So, pag hindi ako nakakapag-walk dito ako sa bahay, 30 minutes lang. Hindi ko masyadong pinupwersa yung sarili ko.
Kasi 32 pa lang eh. Siguro pa nag 37 weeks ako ay nakapayan. Diyan na tayo magkakaroon ng exercise talaga, yung squat and all. Kasi mahirap na, baka bigla akong mapaagay. So, ayun. So, ayun lang. Medyo hiningal ako. Ay, isa pa pala yung shortness ng breath. Lalo na pag hindi maayos yung pwesto ng pagkakahiga. So, isa yun sa mga nararanasan ko gabi-gabi. Pero yung pamamulikat, hindi pa naman. Pero yung pamamanas, naku, kay Zaren, minanas ako a night before ako manganak. Talagang sa buong pregnancy ko, doon lang ako minanas. Nung gabi, kinabukasan mga anak na kay Zaren. Ngayon talagang minamanas ako. Pero siguro nga dahil ilang days, hindi naman siya, ito yung manas ko recently na sobrang tagal kasi nga nag-uulan. Nasa loob lang ng bahay, hindi ako makapaglakad-lakad. So, mula nag-exercise ulit ako, parang napansin ko medyo, na siya, nakikita ko na ulit yung mga ugat ko sa paa. Hindi na siya mukhang siopaw. So, ayun, siguro yun lang talaga. Tsaka more water. Tapos pag nakaupo ako, tinataas ko siya. Tapos lakad-lakad. Minsan kasi pag matagal din nakatayo eh. Kasi pag nasa kusina, di ba, pag nagluluto ka, tagal mo din minsan nakatayo. So, ayun. Ayun lang. Mas conscious ako dun sa pamamanas. Pag papansin ko matagal na ako nakatayo, upo na ako. Pag matagal na ako nakaupo, tataas ko na yung paa ko or tatayo na ako. So, at saka drink more water talaga. So, ano sabi niyo yung water ko? Asan yung water ko? Doon yata yung water ko. Nagle-lemon water ako ngayon. Kaya, ayun. So, ayun lang. Yun yung update ko ngayon. So, update ko ulit kayo sa mga susunod. Ingat! And God bless!